Malacanang respects the plan of the Overseas Filipino Workers Group Migrante to launch a No Remittance Day this coming Friday, saying OFWs are free to join the mass action. At the same time, Communications Secretary Sonny Coloma believes the remittance holiday will not have any negative impact on the economy. The details from Rocky Ignacio. Malacanang recognizes the integral contributions of overseas Filipino workers to the Philippine economy. Presidential Communications Secretary Sonny Coloma said the executive respects the freedom of OFWs to heed calls for a zero remittance day to oppose the planned random inspections of balikbayan boxes. Despite President Aquino's directive to halt the implementation of spot checks, reports say no remittance day is likely to happen this Friday. Ginagalang namin ang karapatang magpahayag ng saloobin ang ating mga overseas Filipino workers. Patuloy namin kinikilala ang mahalagang ambag ng mga OFW sa ating ekonomiya. Bagaman kailangan ding isaalang-alang ang pangailangang sawatain ang mga smugglers na nananamantala sa bayan sa paggamit ng mga balikbayan boxes at sirain ang simbolo nito bilang bunga ng pagpupunyagi ng mga OFWs na nagsasakripisyo magtrabaho sa ibang bansa para sa kapakanan ng kanilang pamilya. The palace official believes that many of them will think more of the welfare of their loved ones. Yung pagsunod nila o hindi nila pagsunod, ibabatay nila yun sa katuwiran. At nananalig kami na sa paggamit nila ng katuwiran, gagawin nila yung pinakamainam para sa kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay. Malacanang also recognizes Senator Ralph Recto's plan to amend the Balikbayan Box Law by increasing the tax exemption ceiling from $500 to $2,000. Coloma said it is about time to review the law to institute reforms beneficial to OFWs. Mainam na nakapaghain si Senador Recto dahil pinag-uusapan ang bagay na yan at mahabang panahon na rin simula nung nagtakda ng mga patakaran sa batas hinggil dyan. Napapanahon na rin siguro na pag-aralan ng ating mga mambabatas kung ano mga pagbabago ang kailangan. Pag-aaralan namin ang mga panukala at titignan kung ano ang pinakamakatwirang posisyon na maaaring mapanindigan ng pamahalaan kapag nabasa na at naunawaan na namin ang buong panukala ni Senador Recto. Meanwhile, Malacanang is confident that the planned Zero Remittance Day would not affect the economy. Coloma cited the event in 2013 where zero remittance was made in protest against the pork barrel scam. Ang dating naging karanasan dyan ay noong pang 2013 nung kasagsagan ng issue ng PDAF o pork barrel. At noon naman ay walang naiulat na masamang epekto ito. No? Kaya kung yun ang pagbabatayan, ay wala naman tayong dapat ikabahala hinggil dito. For the People's Television, Rocky Ignacio.